sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bisya pa Buddy Ballesteros, alas 8:15. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Abay, sabi ni Ombudsman Boying, sa kanyang sa kanilang programa executive session noong Sabado, Abay, si Senator Joel Villanueva, abay, hindi pa raw safe. Talaga? Damdaming Bayan. Abay, sabi niya mukhang gustong iligtas, nung dalawang district engineers, kaya gustong mag-recant ng kanilang mga statement, Itong si Ombudsman Boying sa kapapakinig ng mga drama dito sa DZRH, At saka sa espesyal na balita natin, abay, natuto ng natuto ng gumawa ng mga cliffhanger sa kanilang mga programa, Kaya parating inaabangan tuwing Sabado, alas 9 hanggang alas 10 ng alas 10:30 na umaga. Monday, May pa-teaser na rin. Ay, Ombudsman Boying, good morning. Ayos ba tayo dyan? Abay, mukhang marami na ang aabangan. Kaya lang kailan ba talaga? Kailan ba talaga may makakulong na malaking isda? Ipapasa na raw sa sa Sandigan, Sandigan Bayan. Ayan, bahala na sila dyan. Bahala na kayo dyan, General tuloy. Justice Gito. Monday, sometimes it just turns out that way. Abay, ngayong araw ng Lunes, Monday, mga kuyang, mga atay, marami tayong mga mainit na issue, Aba, itong si dating DPWH Secretary Manny Bonoan, abay, bumalik na pala. Nagsubli iti barangay. Sabi, ano ngayon? What now? Di malalaman natin na mamaya kung hindi maliligaw si Presidente. Ayan. Ay, naimbag nga bigat po, Presidente Bonget. Ayan. Tira natin kung hindi na siya maliligaw sa mga coordinates. Ayan. Tapno maiyaw awan apo. Abay, haharap mamaya alauna ng hapon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ang former Secretary Manny Bonoan na dumating kahapon. Solo flight, Aba, ano kaya ang mangyayari, Nabuhay ang Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Ping Lacson. Abay, marami ang iimbestigahan mamaya. Congratulations sa Mr. President. Abay, ipinagmamalakan ng Presidente ngayon ang bagong discovery. Ayan. Bagong tuklas. Ayan. Bagong hukay. Ayan.
Sino kaya ang nag-drill nito? Hindi naman taga DPWH, ano ha? Abay yung natural gas na na-discover po mahabigan sa Malampaya, ha? Malampaya, Palawan. Akala natin naubos na yan, kaya iniwanan tayo ng Shell dyan ha? Abay sabi siguro ng Shell, naku, ba't di natin nakita yan, ha? Ay, good morning, Ma'am Lorelai Kiambao ng Pilipinas Shell. Abay, malaki-laki ha? Ano yung mga sinasabi ng presidente kanina doon sa kanyang sa report ni Miss Let? Abay, ilang libong kabahayan ang masusuplayan ng kuryente ha? Milyon ha? Sana nga Mr. President yung bagong tuklas na natural gas sa Malampaya, yan po ay mapakinabangan natin. Ayun, 5.7 bilyong kabahayan. Mantakin mo yan, ha? Kaya lang, Mr. President, bantayan po natin, ha? Baka mamaya yung mga private companies naman dyan na makinabang dyan, hindi ang bayan, ha? Dapat titignan natin. Under ba ito ni Energy Secretary Susan Garin? Susan Garin. Sharon Garin. Ayan, buti pa ano ha? Ayan, sana nga magtuloy-tuloy yan. Pero ngayong araw ng Lunes, busy-busy ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Abay, ang presidente kung kailan patapos ang kanyang termino parang jeepney driver ang ating presidente ngayon, ha? Secretary Ralph Recto, ha? Ayan. Bigyan mo naman ng konting pahinga ang presidente, Secretary Recto, baka mamaya magkasakit ang presidente, ha? Abay, sa bagay kailangan niya ito, ha? Pagka hindi magkikilos ang presidente, baka kasi, lemdak na ang presidente natin. Pero ipinapakita lamang ng Pangulong Marcos na eto, ha? Kahit napatapos na ang kanyang termino, trabaho. Abay, dapat Mr. President, mga flagship project po ninyo, ha? Abay, dapat tutukan ninyo, kaya dapat gawin yung regular ang cabinet meeting. At weekly, ayan, alamin ang update ng mga project ng iba't ibang departamento ng gobyerno. Alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Sumikat na naman itong si sumikat na naman itong si Ay de las Alas, ha? Abay, totoo ba yun? Pinasikat daw ni Lady Gaga yung awiting asan ba yung awiting yan? Naalala ko ito, paborito ni parang Joe Taruk, ha? Ayan, asa nga ba yung kanta niyang yun, ha? Ayan, abay, mamaya, babalikan natin yan, ha? Abay, pinasikat ng Lady Gaga ang awiting, ang patok na awiting ni Ay de las Alas, ang awiting Tanging Ina Niya. Daming bayan. Alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Ang Pangulong Marcos, biyaheng Antique, ha? Bakit sasayo ba sa ati-atihan ng presidente? Ayan, pangungunahan ang inaugurasyon ng pinalawak at pinagandang Antique Airport. Abay, ito bang airport dyan sa Antique, international airport na ba yan? Abay, pwede na bang lumanding ang mga eroplano galing ibang bansa? Alamin natin ang latest mula kay Aris 14. Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay, biyaheng Visayas nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ng Lunes para sa 3 aktibidad. Unang pupuntahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Antique Airport Development Project. Bahagi ng proyekto ang pinalawak na runway, mas malaking terminal building para sa mga pasahero, habang inayos din ang iba pang pasilidad gaya ng taxiway, check-in counters at iba pang equipment sa airport. Mula sa Antique Airport ay didiretso ang Pangulo sa Barangay Poblasyon para sa inspeksyon ng rice processing system sa Hamtika. Ang pasilidad ay inaasahang makatutulong sa pagpapabuti ng produksyon ng bigas at kalidad ng produkto sa lalawigan ng Antique. Pangungunahan rin ng presidente ang distribusyon ng iba pang tulong sa mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan. Magtutungo rin si Pangulong Marcos sa Negros Occidental para sa inaugurasyon ng Sumag Water Treatment Plant
na magbibigay ng malinis na supply ng tubig para sa mga residente, lalo na ng Bacolod City. Lakay? Ay, sabi mo, rice processing yan, Miss Let. Oo, Lakay. At abay, bukod sa airport ay may inaugurasyon ng rice processing system. Aba, yan ba'y makatulong para mapanatili na, ha? Ayan, bumaba na sa ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo. O, sana makatulong Lakay. Ayan, sa pagpapataas ng produksyon. Ayan. At sabi mo kanina, ha? Ayan, natuwa ang Pangulo at merong tayong discovery, ha? Yung natural gas sa Malampaya. Ayan, panibagong natural gas reservoir sa Malampaya East 1. Ano daw yan Lakay? 5 kilometro silangan nung kasalukuyang Malampaya Field. Silang eastern part ng existing na ano Malampaya drilling project. Abay mukhang sino ang sino naka-discover niyan anong Shell ba yan o anong company yan, Miss Let? Ano Lakay, Prime Energy, katuwang ang syempre PNOC Exploration Corporation. Oh. And Prime Oil and Gas Incorporated. Sino yung Prime and Oil Incorporated? Sino may-ari niyan? I-research natin maya-maya Lakay kung sino ba itong nasa likod ng Prime Energy. Aba, okay yan Ayan na. Baka mamaya mapunta lang sa iba, hindi mapunta sa atin yan ha. Baka mamaya katulad nung dati Malampaya parang hindi natin masyadong napakinabangan yun ha. Oo. Pero ang binabanggit dito Lakay ay malaking magiging kontribusyon ito sa ating power supply. Well, tingnan natin. Sana nga magkatotoo yan. Okay, Miss Let. At so, aalis ang presidente. Anong oras ang dating niya sa Antique? Alas 9 Lakay. Yung simula nung kanyang aktibidad doon. Bakit sasali ba sa ati-atihan? Wala namang binanggit Lakay. Para lang dun sa mga event yung kanyang pupuntahan. Yung nabanggit. Yung Antique Airport nga pala, yan ba pwede na bang international airport yan? Hindi pala kay siya international. Maliit pa. Maliit lang. Classified as principal, class 2, yun yung binabanggit Lakay. Ayan. Okay, so abangan natin at mukhang parang jeepney driver ang presidente ngayon ha. Abay araw-araw yata ang kanyang mga schedule ngayon. Mukhang ganun na nga. Pero Lakay, in fairness sa mga presidente, kahit yung mga nakaraan, laging weekly meron niyang out of town dyan. Ayan. Okay. May mga inaugurasyon, ng mga bagong pasilidad. Siguro masyado lang nating na-highlight lagi ang politika Lakay Ay, oo. Ayan. Masyado tayo nakatutok sa politika. So, hindi masyadong kaya nga nagre-report si presidente Lakay, di ba, ng mga ginagawa ng administrasyon. Ayun. At saka huwag masyadong magpapaniwala din sa mga report ng cabinet members Dapat chine-check din yan para hindi siya naliligaw. Ayan, kita mo yung coordinates ng DPWH. Naligaw daw siya. Iniligaw daw siya ni Secretary Manny Bonoan. Ayan din naman yung binabanggit niya dati Lakay, di ba? Sabi nga niya, kaya siya mayroong mga sectoral meeting, kaya niya pinupuntahan yung mga lugar, binibisita, para malaman kung tugma doon sa report na sinusubiti sa kanya, doon sa actual, sinabi mo. Sa lokasyon. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Nat. Kasama ka ba sa Mesa Antique? Hindi Lakay muna. Hindi ka naman nabunot. Ba't ang Lakay yung karamihan, regional. Mahina ka yata sa palabunutan ngayon. Maswerte ka lang yata sa palabunutan sa raffle sa Christmas party. Hindi rin Lakay. Hindi rin ba? Bira naman ha? Okay, maraming salamat Miss Let mula sa Malacanang. Thank you and good morning. Good morning, balik sa Lakay. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Pero Mr. President, ang tagal kailan? Hindi palagay ko. Alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay
Palagay ko nasa ano na, matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Damdamin Bayan. Akala ko, Mr. President, before New Year, ayan, Chinese New Year, ayan, pero pala ko, Ombudsman Boying, ha? Before Chinese New Year, meron na, ano, ha? Kaya lang, maraming kinakabahan ngayon, Abay, sabi ni Ombudsman doon sa executive session ng Sabado, Attorney Dodo, ha? Ed Javier, ayan, Manong Jonathan, abay, kaya pala gusto nga magrekanta itong dalawang engineers ng DPWH, si Bryce Hernandez at saka itong si JP Mendoza, ha? Abay, sabi ni Ombudsman gusto nilang iligtas ang Senator Joel Villanueva. Damdamin Bayan. Standby, Raymond at Paas. Ano ba ang latest sa Senado ngayon? Naku, mainit ngayon dyan sa Senado, ha? At ganun din sa Kamara. Allah, mukhang palalawigin pa ang suspension ni Congressman Kiko Barsaga. Naman, ayan alam po niyo, kahit na sabihin yung, ayan, ano sabi ni Kiko, ha? Sabihin niyo ng, may mental disability, ha? Ganun ba yun? Ano ba sabi ni Kiko? Pero alam po niyo, mahabigan, sabihin natin medyo immature pa yung bata, ha? Abay, pero sa totoo lang po, totoo naman yung ilan niyang mga sinasabi. Damdamin Bayan. Abay, balikan natin ang standby manang Milky Rigunan. At siyempre, sandali lamang, Edniel, ano ba ang latest sa sunog sa Mandaluyong ngayon? Alam po yung Lunes na Lunes, mahabigan, may nangyayaring sunog, ha? Kaya lang itong sunog, para taon-taon yata nasusunog yung Addition Hills ba yan, Edniel, ha? Mukhang gagawing commercial center yata yan. Damdamin Bayan. Pero ang ninong ng bayan ngayon, Sherwin Alfaro, abay nandyan po sa may Arpapa. Akala ko Arpapa, di ba Arpapa dyan sa may Sampaloc, Manila yan, Malu, ha? Di ba Arpapa, dyan lang sa University Belchan. Meron din palang Arpapa sa Tondo, Manila. Yan. Standby, Sherwin, at ang word of the day, ha? Reversal. Aba, reversal. Akala ko reversible, baliktaran. Ayan, reversal ang word of the day. Damdamin Bayan. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. FCJ Rodil Salameda. Ay, good morning po, Justice. Ha? Abay, Mr. Edwin Ernie, oras ganap na alas 8:33. Ang oras na yan ay hatid. Oras, Sister L. It's 8:42 at good morning Lakay. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyos maray na aga sa Indugabos. Huwag mo natin, may commercial pa tayo. Ay, ganoon? Number 1. Bayan. Eto na. Oras, Sister L. It's 8:45. Hindi ko bumati naririnig ka. sarili ko. Ayan, narinig kita Sabi ko mag-headset ka kasi Meron Lakay, hindi mo Ayan, nakikita. Ayan. Ba't di mo marinig? Naglulus Lakay. Ayan, Fake yata yung AirPod Kaya mo naglulus. Ayan. Good morning ulit sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong Happy Monday. At good morning Lakay. Diyos maray na aga sa Indugabos sa mga kababayan ko dyan sa Bicol region. I like your damit, Sister L. Matagal na to Lakay. Gorgeous today. Ngayon ko lang ulit sinuot. Tinasasa. Kasi mababa. Ayun mga kababayan talaga di maintindihan. Ayan, susuot-suot na miniskirt tapos pagka nakaupo, hila ng hila pababa. Siyempre Ayan. Lakay, lang naman itaas. Pati, ayan, mga ganyan mga damit na plunging neckline ba ang tawag dyan, ha?
Ayan, pinapakita yung cleavage sa pagkatapos pagkatitignan, itataas. Ang tanong, may makikita ba? Ayan, meron naman. Maganda umaga, Sister El. Good morning sa ating mga kababayan. Okay po ba tayo sa ayos dyan? Ay, good morning, Kong Ben Ebardone. Ha? Ayan. Ayos ba tayo dyan? Manong RC Balisakan, ha? Abay, sabi nung nakausap nating negosyante, naku, 40% daw ang binagsak na ating economy. Totoo ba yan, Manong RC, ha? The lover boy ng NEDA. Ayan. Hindi na pala NEDA ngayon, ano, ha? Wala na siya, Lakay. Deb, ano ba yun? Ha? Deb. Ayan. Department of Economic Development, something ganyan. Kasi nalilito na ako dyan dahil napalitan kasi yan, di ba? Palit kasi ng palit. Pagkatapos, same banana naman. Grabe naman wala rin pagbabago. Grabe naman yung same banana. Pero alam mo lang, dapat mayroon kang Department of Economy, Planning and Development of the Philippines. Ayan. Nabago ba ang pangalan? Nagbago ba? Gumanda ba ekonomiya natin? Ha? Abay, totoo ba yung pinagalitan sila ng foreign minister ng Japan? Ha? Ayan, o nga naman kasi magalit tayong mga Hapones, ha? Dahil, napapasigaw na yata ng bakerone. Ayan. Bakerone? Kasi nga naman yung mga project nila di matapos-tapos, ha? Ayan, di pa nababayaran. Pero bago yan, bago magalit ang mga Hapon, sa mga ekonomista natin, ipinatawag tapos hindi rin pinakain. Ayan, totoo ba yan? Yusek Marfil, bata mo ako, ha? Pero meron na tayong winner, Sister L, mula sa Tondo, Manila. Ha? Pero bago sa ating winner, meron muna tayong word of the day. At ang ating word of the day, Lakay, ay reversal. Ayan. In Tagalog, In pagbaligtad. In Bisaya, pagbago. Ayan. Ilocano, pinagbaliw. Hindi baliw. Pinagbaliw. Ayan. Nagbago. Ayan. Pinagbaliw. In numbers, ayan. 69. Ayan. Bumaliktad eh. Ayan. Okay. Sorry na slow ako. Umaga pa lang, Lakay lang. Di ba ako nakainom ng kape? Hindi ka yata kinento ni Tunying kanina, kaya islo ka ngayon, ha? Kaya inaantok pa kasi ako, Lakay. Ganun ba? Eto na, tawagin mo na ang ninong ng bayan. Eto na, Lakay, ang ating ninong ng bayan ay nandyan sa may... Kyle, hindi ko makita yan. Tondo, Nandyan Manila. sa may Arpapa. Barangay 193, Arpapa, dyan po sa Tondo, Maynila. At nandyan ang ating ninong ng bayan, Ninong Sherwin. Ninong! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Yes, Lakay, malakasan na nakatutok sa DZRH itong ating naabutan ngayong umaga. Dahil yung kanyang radyo, ayun, nandito pa sa harap ng bahay, dito sa barangay Barrio Obrero, sa barangay 193, dito sa Arpapa, Maynila. Tatay, pangalan nyo? Bet Aga. Kuya, ate. Ate Beth, yan si Ate Beth. Beth Arda. Ang ikli ng buhok, parang Oo nga. Betaga lang po. Beth Paga. Ayan. Aga po, aga. Aga. As in, aga mo ulak. Beth Aga. Parang si Kuyang Aga Gising Lukman. Ayan. Ayan. Kumuha kasi ate. Ayan. Oo. Abay, ba't ganyan ang gupit nyo? Ha? Poging-pogi Dati na po to. Sanay po ako sa maiksi. Sanay kayo sa maiksi. Ayan. Sa bagay sa'yo, ha? At bakit naman kayo nakikinig sa DZRH sa Ate Beth? Maano po kayo, magandang magkwento, magano po ako sa drama, sa inyong mga newscaster. Ayan. Okay, dahil ikaw pala avid listener ng DZRH sa Ate Beth, bigyan ka agad ng 1,000 Sherwin. Sino muna paborito mong announcer tuwing umaga? Deo Macarna! Aba talaga naman. Maraming salamat. 1,000 pesos.
Naku na. Maraming salamat po, Deo. Wala pong anuman na ate at dadagdagan ko pa yan. Ayan, kung masagot mo ang aming word of the day, bibigyan ka pa ng mini component ni Ninong Sherwin. Ano ang word of the day natin ngayon? Reversa. Aba talaga ng mga nakikinig talaga sa DCRH. Bigyan mo ng mini component, Sherwin. Lakay, dahil nasagot mo ating word of the day, eto meron kang DCRH mini component at syempre meron ka rin Chinese New Year Media Noche Basket. Yan, para sa Chinese New Year na yan. At ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango, ang Pride Public Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Kaya naman napakaraming labahan. Ubus yan dito sa Pride Detergent. Maraming salamat po, Deo. Elena Apit. Ay, thank you po, Tata. Ay, si Maraming salamat po sa biyaya. Teka muna, yung chichirya ni ate, Sherwin, di mo dinala ng chichirya si ate. Nako, Lakay, meron. Siyempre dahil hindi kompleto ang araw mo kapag wala kang kukutkutin. Dahil syempre. ngayong araw na to, ang ating kukutkutin ang Royal Tinapang Bangus Crackers ng Regal Foods International Incorporated. Yan ha. Mula kay Ninong Richard Sian. Oo, pwedeng iulam sa kanin yan. Uulam ko po sa kanin to araw-araw. Ayan. Baka magpunta tayo ng NKTI, Hindi po. Pang ano lang, chichirya lang. Dahan-dahan lang ate. Dahan-dahan lang. Thank you po. Okay, thank you ate. Thank you at po. advance Lakay, tignan mo. Happy New Year. Lakay, tignan mo na. Ikot namin ni ate itong ating kanilang lugar. Mula doon sa kanilang kanto. Dyan nandito na kami ngayon sa likod. Yan diba? Naikot na namin yung buong bahagi ng obrero dito sa Tondo, Maynila. At syempre sa mga nais manalo na ang 1,000 pesos lagi tumutok sa DCRH, baka na susunod nating winner sa DCRH Pasko Panalo Promo. Ay, Malakas Promo na pala. Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Battle Faro DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Special gift, taking time to be kind to one and all. Maraming salamat Ninong Sherwin. Akala ko kasi Aga. naka-ano siya Lakay, naka-short hair. ayan. Sorry, may importanteng call kasi, hindi ko na Lakay. Ayan, yung mga tawag-tawag Si ngayon Ate Beth. bukas mo na sagutin yan. Kapatid ko Lakay, kapatid mo urgent. ba? Yes. Urgent oo, ba? sorry, Ayan. sorry. Sabi ko di ka na pa nagpapadala. Taga ng sweldo, di ka pa nagpapadala ng alimony ha? Alimony? Tira ito. Alam mo kakalimutan yung alimony. Alam mo na pagka-akinse minsan saktuhan lang yan ha? Parang tayo rito pagka papasok sa opisina, pagka sweldo pamasahe lang ang pera papunta ng opisina ha? Tapos, kasi alam mo, susweldo ka na 15. Ayan, talaga naman sandali lamang sa ating mga reports. Standby Edniel Porosa sa update sa sunog sa may Addition Hills, Mandaluyong. Standby Raymond at Paas. Ay Lakay, winelcome mo na ba yung Sino? nagbabalik Pinas? Oo, si Secretary Manny Bunuan. Ayan, welcome na welcome sa Porac, Pampanga. Ayan. Bakit sa Porac? Siyempre, nagpagawa sila ng kalsada ron buong barangay. Ayan, Well, tignan natin kung ano ang paliwanag ni Secretary Manny Bunuan. Iniligaw nga ba niya ang presidente? Ayan. Buti din nililigaw ang presidente, ha? Instead na pupunta na Ilocos, napunta na Antique, mga ganun. Diversionary tactics. Mga coordinates daw, mga coordinates. Coordinates. Pero ito lang kay bago ka daw mag-commercial, mukhang bakit, kailangan daw muna nating puntahan si Edna. Ganun ba? O sige, bago Para natin sa- balikan si Senator Bong Revilla, ha? Abal daw ngayon sa pag-aalaga ng manok. Aba, talaga naman May poultry na siya Lakay. yung minana kay Don Ramon Revilla Sr. Ayan. Baka mamaya, Senator, nagkikilo ka na rin ng dyan, ng kung ano-ano, ha? Eto muna, latest mula sa Mandaluyong. Punta natin Lakay ang follow-up report sa sunog dyan sa may barangay Addition Hills sa Mandaluyong City, RH 52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, magtatatlong oras na pero hindi pa rin tuloy na pula itong sunog sa barangay Addition Hills sa Mandaluyong City. Contrario, salungat doon sa unang report na sa barangay San Jose ito nagsimula, dito pala yan sa Block 63
sa lungsod o sa Barangay Addition Hills sa lungsod ng Mandaluyong. Atakin ko lang saglit si Barangay Chairman Carlito Sernal, unang barangay nitong Addition Hills. Sir, kumusta na yung ating mga residente rito? Well, so far, medyo konti na po yung sunog at medyo marami-rami din dahil puro mga dikit-dikit yung bahay at puro light material. Oh, sir, ano ba to? Under control na raw yung status? So far, under control na po yung status natin at wala na pong, clearing na lang po tayo. Ang lawak nito, Chairman, gaano karaming bahay itong natutok? Palagay ko nasa more or less 100 houses, siguro mga 200 families or more. 200 families. Wala naman tayo sa pinag-uusapan na casualties or missing. Dami nito. Meron lang kaninang isang community na napaso o nasunog yung kayang daliri, pero inayos naman at ng aming mga part to rescue. Nahinabutan ako, Chairman, parang nasugatan sa mga kanina sa lalaki. Ito po yun, meron pa kanina magsauna. Pero wala naman, sir, missing person. Wala naman po. Sir, saan dadaling itong 200 families more or less? Meron po kaming permanent evacuation center na pinatayo ng aming local government sa Mandaluyong. Doon po sila lahat ilalagay from ground floor to fifth floor. So, kanya-kanya po silang modular tent para doon sa kanilang matitirahin. Wala pang summer. Yan pa, may sunog na ganito kalaki. Edniel. Yung cause or hindi pa established? Well, hindi pa ho established dahil galing sa looban yung sunog. So, wala pa po kami nakakausap sa residents. So, hindi pa ho namin alam po anong pinagsilan ng sila. Ano, sir, ang magagawa natin moving forward dahil medyo malaki itong apoy na ito? Ang gagawin naman dito, i-develop na lang ho sila yung meron silang access ng road para just in case may mga emergency cases, madali yung natin ang fire stars to get developed sa mga ambulance. Lakay si Kapitan Edniel. ng Addition Hills. Edniel, pang ilang sunog na itong sunog dyan sa Addition Hills? Ayun, halos taon-taon nasusunog dyan yung lugar na yan. Mga pang-ilan ng medyo madalas. Noong December 27, meron pong nangyari sunog sa may Block 36 Extension. And last July 5, 2025, sa may Block 27 and 29. So, yung magkasunod na taon, halos tatlong taon sa susunod daw kami. Bakit kaya panay ang halos sa sunod-sunod ang sunog dyan na Chairman Sernal, sir? Bakit daw, sir, parang sunod-sunod ang sunog? Well, siguro dahil hindi sa kapabayan na rin ng aming mga kabarangay dahil kahit naman kami sa barangay sa LGU, madalas po ang aming pong pagbibigay ng paalala at nagkakaroon kami ng mga talk sa mga bawat area na mag-ingat dahil lalo higit puro light materials sa aming pong lugar. Kaya lang, meron tayong ibang mga kababayan na nagsadyang hindi nag-ingat na nagiging dahilan para magkaberya po pati mga kapitbahay po nila. Ayan. Okay, Chairman. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, Chairman. At ingat kayo. Si Chairman Carlito Sernal Lakay ay umigot sa kanyang mga constituents at sinisipat pa itong kalagayan ng mga biktima. Nagsulog, kausapin natin kanina si Barangay Chairman Joan Batan Lakay doon naman sa Barangay San Jose. Ang kanyang nilinaw nga ay hindi naman sila yung inabot ng sunog o hindi doon nagsimula. Sadyang doon lang pumasok yung mga bombero dahil medyo malapad na kalsada at sa kanila nag-take off yung tubig. Kaya yung lumabas doon sa initial reports ay Barangay San Jose. Ang lungsod ng Mandaluyong. Pero bago natin siya iwan ay wala namang nasugatan, nadamay ng kanyang kababayan. Anong pinapakita ni ng lungsod ng Mandaluyong? Anong pinapakita ng camera mo mong ginagamot yung paa? Yung paa, nasugatan yata Lakay. Nabubugi yata. Bata ba yan? Lakay at Sister, ito yung sinasabi ni Barangay Chairman Sernal. Ito yung pangalawang injured person. Yung isa kasi na paso yung kamay, ito naman pangalawa lalaki Lakay. Umakyat siya, Sister El, doon sa isa siya doon sa mga kalalakihan, nakikita niyo din sa ating video. Nandun sa tuktok ng mga bubong at tinutulungan niya ating fire volunteers at pamatay sunog na sipatin at apulahin yung apoy. Ang problema kasi rito Lakay at Sister El, mga bandang 6 o alas 7 ng umaga rather, medyo naubos yung tubig ng mga initial na responding truck. Kaya kahit hindi na lumawak yung apoy, nagdeklara pa rin sila ng third alarm at nagtulong-tulong na lang itong mga residente ng Balde-Balde para mapula o mapabilis yung pag-apula rito. At ito nga yung isa sa ating mga volunteer, inasugatan siya pa. Malibang doon sa dalawang binabanggit natin na injured, so far ay wala namang casualty or missing. Kaya nga binabanggit po ng Barangay Carlito Sernal. Okay. Okay nga, Rud.
Wala rito sa lungsod ng Mandaluyong. Ngayon ay under control na itong sunog din sa Barangay Edition Hills. Ako pa rin sa Edniel Parrosa, na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Edniel Parosa. Ayan, magbabalik po ang report ni Edniel. Update naman sa kinaroon ni Charlie Atong Ang. Ayan. Abay, wala akong nakitang paskil naman nung wanted na. Wala naman, Lakay. Oo nga. Mayroon ako nakita edited, gawa ng AI. Ganun ba? Pero wala kang nakita sa mga kanto-kanto Wala, dyan sa Lakay. Bendia, Wala, ganyan. oo. Di ba sabi maglalagay doon ng mga mga Poster na posters? wanted. Oo. Tapos may reward 10 million. Baka parang Armand Akinde. Ayan, boss Edlas, ha? Baka pwede sponsoran ng Sogo yan. Ayan. Lakay, yung iba nga natin kasama dito, magra-racket na lang daw sila. Magdidikit ng Hanapin, poster. hanapin nila siya. Hanapin si Charlie Atong Ang. Abay, pwede. Ayan. Naku, paano yan? Yung mga bodyguard siguro ni Charlie Atong Ang ngayon, kung may offer na 10 million sa reward sa kanya, abay, dapat kailangan niyang doblehin yun. Oo, doblehin yung sweldo ng mga bodyguards niya. Baka mami, ipagkanulo siya ni Judas. Baka may maghudas sa kanya. Ha? Ayan, yan ang mabigat naman. Ha? Sandali namang babalikan natin ang mga reports na yan. Stand by Raymond at Paas. Abay, sino ba ang mga haharap mamaya? Abay, haharap ba si Congressman Leandro Leviste at ibubulgar na ang Malu Cabral files? Ayan. Di naman Malu Cabral. Di ba Malu Cabral? Catalina pala. Ayan. Maria Si Tita Malu Catalina yan eh. Cabral. Ayan. Oo. Maria Catalina Cabral files. Aba, Yes, ano kaya mga nasa file niyang yun, ano, ha? Standby, Raymond, standby man ang Milky Rigonan. Talaga naman, oo. Salip po mga kaibigan na magkandara pa tayo sa mga para gumanda ang kabuhayan natin. Ayan, impeachment na naman. Kaya nga, Lakay, parang Abay, oo. bungad pala ng 2026. Ay, nako talaga. 2028, matagal-tagal Sabi pa nga naman. ni Lee Kuan Yew, kaya daw hindi umuunlad ang Pilipinas, ha? Because of too much politics, mahabigan dito sa Pilipinas. Grabe, ang politika. Ano ba yan, ha? Maliliit na bagay na nga lang, Lakay, napopolitika pa. Ngayon pag-usapan daw sa Kamara, babaguhin daw ang impeachment rules bago mag-file ng panibago impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Daming bayan. Ay bag nga bigat po second gentleman, Berry. Ayan, Attorney Man Carpio, kumusta ka na, ha? Pero sandali lamang, Sister L. Talaga naman, ano, ha? Nasusubaybay mo ba si Max Collins? Ayan. Oo naman. May bago yan siyang movie kasama si Ding Dong Dantes. Ganun ba? Ayan. Nakita mo ba yung sumasayaw siya na sobrang sexy? Hindi. Ang ganda ng katawan niya, Lakay. Ganun ba yun? Kahit may anak na. May anak na ba si Max? Oo nga pala. Mayroon na yan, Lakay. Bakit? Pasok daw sa mga sirkulo ng ultra-rich ngayon. Alam mo kung bakit? Parang alam ko yung alam mo ba chika yan? yung ganyan. Sabi ko sa'yo. Kasi matagal na yan, Lakay. Sa mga, alam mo naman, online marites, ganyan. Pero iba yung ba yung sinasabi ng aking bubit? Iba yata yung sinasabi ano sabi ng bubit mo? Abay, yung ating, sabi ng ating bubit, ha? Yung shota nitong si Max Collins, Sister L, ha? Na opisyal. Ayan. Opisyal to. Ayan. Hindi mo kilala yun, ha? Hindi. Ang allowance yan ay 2 million pesos a month. Daming bayan. Nagulat ka, ha? Grabe naman yan, Lakay. Siyempre naman, mayaman eh. Ayan. 2 million pesos. 2 million pesos a month. Sabi ng bubit mo? Abay, kung 2 million pesos a month, ibig sabihin bilyonaryo. Yung ito kanyang opisyal. Yung opisyal. Oo naman. Daming Grabe. bayan. Talaga naman kaya pala. Super high maintenance. Ay talaga super high maintenance talaga yan, Sister L. Babalikan natin yan oras, Sister L. Teka muna. Baka mami, dami daw nating commercial. Di natin mabati itong magbe-birthday ngayon ha? Sino yan, Lakay? Si Sister L. Ayan, advance happy birthday, Sister L. Ayan. Thank you, Lakay. Abay, February 29 ka? Ayan. Hindi,
Ano? Sa 21. 21 pala. Ikaw naman eh. Akala ko bukas na, 21 pa pala. 21 pala Kay. Kaya nga sabi ko, very advanced naman. Bukas diba? na. Okay O lang. kaya sa Wednesday na. Pwede mo naman pa-advance yung ating breakfast eh. Ayan, sumesa niya sa si Ate Dulce. Pwede Dulce naman, mi amor. pero wala na sa 21. Ayan. Ikaw pa, ayan abay, kasabay mo pala magbe-birthday ngayon. Mayroon Ayan, akong kasabay dito. Aba, si Edniel Parosa. Ay, di Lakay. Si Edniel ay Sino pa? 23. 23 ba Ang si kasabay ko ay si Boss Jomay Paroco. Ayaw nga pala, Yan. Boss Jomay. Ayan, happy birthday. Alaba tayo dyan. Huwag mo kaming tatakasan. Baka pumunta ka na Antique, makipag-ati-atihan ka. Ha? Oo. Alam mo ng mga taga-sales natin, pag ganyan yung mga event, kasama mga sponsors. Ayan. Hindi yan makakalimot si Boss Jomay. Pwede naman siya mag-blow out na kahit nasa Antique siya. Oo, pwede na ipa-online delivery. At happy birthday din sa aming bossing dati, Bishop Widen King. Bossing Bishop Widen King. Binabati po na ating mga kasama namin mga Anito Boys, ayan, Acacia Boys, Halina Boys, Victoria Boys, ayan, at Vinta Lads Boys, ayan. Happy birthday, bossing Bishop Widen. Ayan, ito po yung dating Prince of Motel. Ayan, kasi ang King of Motel yung kanang tatay, Angelo King. Ayan, Prince of Motel ito, ha? Abay yung nung naging born again, isinaralat ang mga motel niya. Ayan, yung mga, talaga? Yung mga Anito Lads. Ayan, sinaralat Ano yung, saan na sila nag-shift, Lakay? Ano na negosyo nila? Sa mga hotel ngayon, tsaka yung market, yung Suki. Ayan. Suki okay. Market kanila Suki Market. yan. Kanila. Tsaka yung Kabayan Hotel. Ayan. Yung dito sa may, EDSA. Ayan. Happy birthday, bossing. Ha? At happy birthday din kay GM. Aba, GM Mel Robles ng PCSO. Happy birthday at kay Abigail Guy. Ayan, happy birthday. Nga pala, binabati ng ninong mo. Hi, Ninong Michael MG. is my guy. Na tinatanong kailan daw ang kasal mo. Ayan. Iba-Viber po kita mo ka nakalimutan mo. Baka mamaya may tinanggihan na siyang kasalan kasi baka daw masabay sa'yo. Ha? Ayan, ganyan kamahal ng ninong mo. Nakaka-touch naman. Siyempre naman. At happy birthday din kay Kuyang Stanley Tan ng Dalisay Lads. At siyempre kay Kuyang Ruel Limpenko. Ayan, ay Kuyang Ruel, ha? Binabati ka ni Kuya Ador Andrada from Australia with love. Talaga sweet naman, ha? Taga-Australia pa yung bumabati. Happy birthday din kay kay Bossing Robbie Hermoso. Ayan, happy birthday, Robbie, at kay Kuyang Colonel Efren Murados, kay Kuyang General Virgilio Garcia, at kay Judge Irene Gutierrez. Ayan, para po sa mga nakilala kay Judge Irene Gutierrez na Muntinlupa, ha? Birthday po niya. Ayan, Johnson Uy, at Kuyang Atantan, at Wilbert Uy. Happy birthday. At binabati natin si Mayor Joey Medina ng Pateros. Daming bayan. At happy 15th wedding anniversary kay Master Sergeant Gilix and Cleana Pagaduan mula kay Kuyang Corporal Romel Malibira. Daming bayan. Babalikan natin ang latest mula sa Senado. Naku, mainit ang Senado ngayon. Lakay. Inabang ang hearing natin. Mamaya. Anong oras pero kaya yan? Yung ibang marites sa Senado hindi inaabangan si Secretary Manny Bunoan Sinong inaabangan? Hindi inaabangan si Congressman Leandro Mendoza. Lebiste. Ayan. Sino inaabangan? Kung Dong Mendoza, ha? Ang inaabangan, ang face-off ni Senator Ping at Manang Amy Marcos. Daming Naloloka ako dyan, Lakay. Bakit Hindi ko naman? kinakaya Kakayanin mo yan. sagutang Senator Amy at Senator Ping. Kakayanin mo yan. Oras, Sister L. It's 10 minutes after 9. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Talagang inaabangan ang mga pasabog ng Ombudsman Boying Remulla. daming bayan. Pero sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng iyong lakay, patunay ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold.
isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Sandali lamang kapitan ha. Ayan, parang manding bahakan. Ayan, sino daw yung opisyal? Ayan, undersecretary yan. Ayan. Undersecretary, hindi pa cabinet secretary yan. Ha? Ayan. Pero malaking tulong ito kaya ang iyong lakay ay aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Kasi mga kuyang mga ateng, full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Taman-tama po sa pangailangan ng ating katawan, lalo pagka tayo po yung nagkakaedad. Kaya mga kuyang mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mga mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga gulang ng N Plus Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Anong departamento daw? Talaga naman. Saan ba? Yung mga opisyal ng gobyerno na pinakamayaman ngayon. Ayan, di ba? Sister L, ha? Bigla ka natawa, ha? Ayan. Babanggitin ko ba? O tama ba yun nasa isip ko? Ano ba nasa isip mo? Ay, mamaya na lang off-air. I can read your mind, Sister L. Wow, mentalist ka, Lakay. Parang yung guest ko nung nakaraan, nahulaan yung nasa isip ko, Lakay. Ganon? Ang galing niya, Lakay. Talaga, Mentalist siya, Lakay. Para siyang magic din, pero iba yung mentalism na tinatawag. Talaga? Para siyang psychic, something like that. Parang narinig ko nga yata yung pahapyaw nun ha? Magaling siya, Lakay. Ano pangalan niya? Si Eman, yung pangalan ng mentalist. Eman, ang galing niya, Lakay. Alam mo kung bakit? Psychiatrist ba siya? Anong psychiatrist? Psychologist. Ayan. Hindi naman, Lakay. Mga ganun nakabasa ng ano yun ha? Hindi, ayan. iba yun, Lakay. Psychic yun. Yung para pero iba yun, Lakay. Iba yun. Magaling siya, Lakay. Nagagalingan ako. Kasi nahulaan niya yung nasa isip ko. Wala siyang kahit anong idea. Talaga? Parang pinag-isip niya lang ako ng pangalan ng tao at ng word. At yung sa tatay ko, sabi niya, hindi 100% nakakahula, Lakay. Kasi wala namang ganun. Wala namang perfect. May mga time talaga na sumasablay siya. Aminado siya doon. Pero, Lakay, yung initial ng tatay ko ay na ano niya. Tsaka yung sounds like. Yung tatay ko, Bienvenido ang pangalan. Sabi niya, mahaba pangalan ng tatay mo, mahirap i-pronounce. Pero something like, may pagka-Spanish nga yung pangalan niya. Tapos, alam mo, Lakay, yung word na hulaan niya. Ano? Love. At wala siyang kahit anong idea doon. Ganyan lang kami, harapan lang. Ganon? Ang galing, Lakay. Ang galing. Gusto ko matutunan yung ganon. Para huhula ko lahat ng may sinasabing masama sa akin. Saan siya nag-seminar? Daming bayan. Babalikan natin yan, Raymond at Paas. Ano ang latest sa Senado? Ayan, nagkita na ba ang manang Aimee at Senator Ping? Oo nga, paano yung, Lakay, pagka sa hearing? Committee hearing, kunyari. At sino ang unang babate? Ayan. Ako tingin ko hindi babate ang manang Aimee, Lakay. Ganun ba? Siguro, Senator P, ikaw na lang mauna. Si Senting na lang. Ayan. Alam naman namin ikaw ay officer and a gentleman. Yes. All right, sir. Oras, Sister L. It's 9:19. Number Din pala ngayon ni Jonalyn De Leon Silva, ha? Happy birthday! Ayan, at ganun din kay Anyana Pardola Tolentino. Ayan, saan ba tong Sunshine Inns Incorporated? Sunshine, Lakay? Oo, ito ba yung hotel ni Bossing Juan sa Boracay? Ayan, at happy birthday din kay Anyana, Joan Arca, ayan, Ruel Aven Pulinag, ayan, at Nerissa Maranunag, ayan, si Miss Nerissa, ha? Kasabay mo pala, ayan, at Nicole Louie Cruz Pagirigan, ayan, happy birthday po, at happy birthday din kay Kuyang Lester Tixon ng Malinaw Masonic Lodge number 25 dyan sa San Pablo, sabi ni Kuyang Hector Brinas. At happy birthday din kay asa na yon, ha? Kay Mark David. Ayan. Incoming Worshipful Master ng Kabanatuan Masonic Lodge
abay Senior Warden JB Barayuga at Junior Warden Robel Alberto. Ayan. Congratulations mga brethren. Daming Yung hotel lakay ng na nila boss ay Feliz Hotel, yung sa Boracay. Yung Sunshine, hindi ko sure lakay. Meron pa bang Sunshine? Sunshine, NINNS Incorporated. Di ba? Akala ko tuloy Sunshine. Hindi lakay. Feliz yung yung hotel. Ayan. Parang Feliz Navidad lang. Ha? Daming bayan. Pero may report muna si Manang Milky, sandali lamang heta. House Infra Committee posibleng buhay ng pagdinig sa iba pang government projects. Bukod sa flood control, sa napipintong pagtatapos ng mandato ng ICI. O nga pala. Malapit na daw matapos ang kanilang trabaho. Ang tanong Manang Milky, ha? Ito bang House Infracom? Kaya ba nilang imbestigahan ang kanilang mga sarili? Ayan. At ang kanilang mga kakampi. Ayan, oo. Mahirap yata yun lakay, conflict. Ang dami kayong pinangalanan nitong si Carly Diskaya, kaya nagtatampo yung mama ha? Ayan, dapat pala, hindi ko na binanggit. Ayan, oo. Sabi niya, parang wrong move yung pagkanta ko, ayan, so lesson learned, Attorney Cornelio Samaniego III, Diskaya. Ayan, dapat kumbaga sa poker, Sister L, wag mo ilalabas lahat ay yung mga baraha. Yes, so ayan, wag mong ilatag. Nagalit kasi si Carly Diskaya Ayan, akala niya nung binanggit niya yung mga pangalan ng mga senador, congressmen okay na. Ano siya, gagawin na siya state witness. Abay, mukhang napasama. Daming bayan. Arrest number 12, Manang Milky Regunan, please kami in. Milky. Lakay at Sister L, malamang buhay na muli ng House Infrastructure Committee ang investigasyon sa flood control controversy at yung mga questionable proyekto ng ilang government agencies. Ang kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, chairman ng House Committee on Accounts, na hintulang naman ang hearing ng komite ng formal lang mabuo ni Pangulong Bongbong Marcos ang ICI. Sabi ni Ridon, sinunod din nila ang utos ng liderato ng Kamara na suspindihin muna ang investigasyon ng House Infracom at bigyang daan ang trabaho ng ICI. Naniniwala Teridon na marami pang hindi natalakay sa investigasyon ng ICI dahil na rin sa limitadong buhay ng komisyon. Sa sandaling magsimula muli ang investigasyon ng House Infracom, sinabi ni Ridon, ilan sa posible nilang investigahan ay ang farm-to-market roads, super health centers, mga school building at iba pang mga posible mga notorious contractor din ang mga nasa likod ng proyekto. Narito ang pahayag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa panayam ng isyung pambayan. Well, marami pa naman mga usapin na hindi pa ho natin nauupuan. Katulad halimbawa, yung mausapin po ng farm-to-market roads, usapin po ng super health centers, at usapin po ng mga school building projects. So iba pa hong mga opisina na po ito. So DOH, DA, at DepEd na po. So gusto natin malaman kung yung pong mga notorious na mga contractors sa DPWH ay sumasali din po dito sa mga proyekto sa iba't ibang mga ahensya po ng gobyerno. Samantala, dahil sa nalalapit na pagtatapos ng ICI Lakay at Sister L, sinabi na rin doon na panahon na para mapagtibay ang panukala sa Kamara ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption na magbibigay ng ngipin sa komisyon laban sa katiwalian. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DCRH. Yes, Akay? Tanong ko nga, kaya ba nilang imbestigahan yung kanilang mga kasamahan? Oo nga, madami-dami yun Lakay, diba? Na nabanggit. Yung isama natin yung congressman na bilyon din ang ginastos nagpagawa ng kalsadang U-turn sa dagat. Ayan, di ba? Di ba pwede imbestigahan yun? U-turn sa dagat, kalsada, Sister L, saan mo yun? Ito mo maniobra. Ito yun Lakay. U-turn sa dagat. U-turn sa dagat, Bukod sa mga farm to pocket roads. Ayan, kaya ba nila imbestigahan yan? Oo. Ibala Lakay, susunod na ma-interview natin si Congressman Terry Ridon. Pero marami-rami na rin kasi yung mga congressman na napangalanan. At ang utos nga ng Congress, umarap sila sa investigasyon ng ICI. Pero ang tanong nga ay limitado na lamang yung oras. Ng komisyon,
Pero hindi natin alam kung pwede sila ipatawag dito sa... Bakit kahit na wala na ang ICI di ba ayaw nila ng in aid of legislation? Ayan, di ba? Di ba kaya sila di ba sila nagsasagawa sila ng investigasyon dahil in aid of bukod sa in aid of election, in aid of legislation. Ayan. Bakit may election? Di ba? Pagka-election, mag-election na Sister L, maraming controversial. Ang daming controversy. Pero maraming tatanong, Lakay, saan daw yung farm to, yung kalsada papunta doon sa beach resort ba yan? Yung nabanggit mo? Yung U-turn. U-turn sa dagat. U-turn daw sa dagat, Manang Milks. U-turn sa dagat, Manang Milky. Ha? Ayan. Wala siyang beach talaga, Lakay. U-turn lang. U-turn, ayan, U-turn, ayan, 1 billion. Ay, binanggit mo yun yung nakaraan eh. Nasa island, ayan. Itanong mo kay Yusek Marfil, ayan, alam niya yan. Di ba tatakbo sana ng governor si Ray Marfil dyan noong araw, ayan, sa Romblon? Sa taga Romblon. Ayun, nabanggit ko na Romblon nga pala. Lagot ka, Lakay. Ayan, di ba? Alam ng mga taga Romblon yan eh. Ayan, gawa na kaya yun. Gawa na. Maganda kaya ng Romblon, Lakay at Israel. Oo, maganda yung mga beach nila doon. Mantakin mo, U-turn sa dagat? Saan ka nakita ng U-turn sa dagat, ha? Di doon. Di ba pupuntang dagat talaga? At saka yung dami mga misteryoso talaga, yung dam to nowhere sa Batanes, ha? Yung binabanggit mo, Lakay. Oo nga pala, ayan, pakisabi rin sa, sino bang head ng ng Infracom, Manang Milky? Pakisabi kay Congressman. Yun naman pala Baka pwede silang, dahil mahal ang pamasahe sa papuntang Batanes, 20,000 yata one way, ayan, Depende pa yun, Lakay. Depende pa kung sa season. Baka pwede rin, pwede ba imbestigahan yung mga yung mga anomalya pa noong mga nakalipas na administrasyon na ginastosan din ng bilyones. Tas Katulad wala nung, naman. Irrigation na project. Ayan, nilagyan ng dam pero dam to nowhere. Hindi nagagamit ng mga farmers sa Batanes. Sayang yung pera. Nako, Lakay, yung request mo na kung pwede yung imbestigahan yung managdang administrasyon, yung mga kasalukuyan ng anomalyan, tagal-tagal magkaroon na resulta. Kaya nga ito pa kayang mga nagdaang administrasyon na sangkot din sa mga anomalya. Pero dahil nga napahabayaan, wala nag-iimbestiga sa Batanes, Manang Milky. Oo nga, hindi na pagtutuunan ng pansin eh. Yung district engineer nga doon nagpagawa pa ng mansion ng isang undersecretary Ayan, di lang natuloy dahil pumutok ang issue ng flood control. Gitna na nasa tuktok ng bundok. Ang ganda. Nakita mo na ba yun, Manang Milks? Sa dagat. Ang ganda. Kaya hindi natuloy. Yan mamaya, Sister L. Sige, resend ko sa'yo, Manang Milks. Ayan, okay. Sige. At para dagdag na informasyon din sakaling buhayin ang investigasyon ng House Infracom. At sa dami ng informasyon nila, Kay, baka maging a person. First person ka. Kaya ituloy si Ombudsman Boying Ayan. Di ba naalala mo si Ombudsman Uncle Sam? Ayan. Di ba sabi niya dito nakinig sa atin ng mga iniimbestigahan nila. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalmat. Sa atin kumuha ng lead. Ayan, mga balita natin, ha? Iniimbestigahan diyan natuto si Ombudsman Boying Kaya may mga cliffhanger na rin siya sa mga programa na sa executive session, no? Galing-galing. Nahawa sa drama. Idol ka, Lakay. Abangan ang susunod na kabanata. Mga ganun ba? Mga pabitin Grabe. Ayan. Lahat ng media organization nakatutok sa programa nila pagsama. Ay, sinabi mo. Ayan, kaya pagdating ng Linggo, Lunes, ayan, kinukot yung executive session ha? Ayan. Anyway, at least maraming salamat dun sa mga nakikinig naman at least kinukot ang DCRH. Yes. Ayan. Okay nga, Ruth. Maraming salamat, Manang Milky. Magandang umaga, Lakay. Sister L, balik sa inyong dalawa. Daming bayan. Sandali lamang, Raymond Nadadpa, si standby Giselle Ricafort. Ayan. Magkakaroon ba ang face-off? Ang Manang Milky. Ang Manang Aimee at Senator Ping. Daming bayan.
Standby Raymond, standby Giselle. Oras, Sister L. It's 9:32. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. DPWH Secretary Manny Bonoan. Standby Giselle. At alamin natin mamaya ano ang latest kay Charlie Atong Ang. Pero sabi na ating bubit, alam mo Lakay, ang ano ngayon, ang gobyerno, ayan, pinamumunuan na ng mga remulya. Ganon. Daming bayan. Oras alas 9:38. Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. That is a freedom of expression. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:43. Hatawin natin ang mga reports pero sandali lamang Giselle, standby Raymond at Paas. Abay, batiin lang natin si DPWH Secretary Vince Dizon. Ayan, biyahe pa mo sa mga probinsya, Secretary, ha? Nanakit daw yung katawan niya, Lakay. Napamura eh. Ayan. Abay, bukod sa pag-inspection sa controversial na Maharlika Highway, Sister L, sa Bicol. Lakay, Abay, meron pa siyang na-discover ngayon. Yung tulay. Yung Maoka Bridge sa Kamsur. Yes, Ayan. Na parang pagka may mga dumaan na mabibigat na sakyan. Maalog-alog Lakay. Umuuga-uga. Ayan. Matindi. Parang dyan sa Rosario Bridge, Sister L. Saan yan? Diyan sa may Pasig, sa may Ortigas. Oh. Abay, pagka minsan dumaan ako dyan sa bagay noon, medyo naayos na yata. Abay, pagka dumaan yung mga nakasabay mo yung malalaking truck, parang umuuga-uga. Umuuga talaga. Hindi yung normal. Kasi Lakay talaga, usually yung mga infrastructure na ganyan, may konti kang mararamdaman, which is normal. Yung konti lang. Pero kung yung uga Lakay ay para ka na dinuduyan. Iba na yun Lakay. Ayan, may problema. Ewan ko lang kung part ito nung sinasabi nilang yung mga sa construction ngayon, sa mga building. Yes, sa building Lakay, normal yan, nasasabay siya doon sa, halimbawa, Lindol. Normal yon na parang medyo kasi kung against siya Lakay, the more na babasag daw yon. So, kailangan sasabay siya doon. Pero normal daw yun Lakay. Yung ba yung sinabi ni architect? Yes, sabi ni architect sa akin, normal daw yun Lakay, yung may konting uga talaga ang building. Pero kung tulay, ayan. Pero kung yung tulay umuugang tapos Lakay, kung na-experience mo na dumaan dyan, ay mapapamura ka talaga. Ayan. Sige, Secretary Vince, ayan. Pasyalan mo yung mga sinusumbong sa mga ganyan. At pwede ba isunod mo, ha? Ayan, sabi na aking bubit sa Batanes, naisumbong na rin sa inyo. Pasyalan mo rin ng Batanes. Dapat next lang mapuntahan. Sabi nga nila Lakay, kung may nilupak, may nilubak. Aba, buti ba yung nilupak? Masarap yun eh. Oo, ito nilubak. Daming ayun, nasa itong video natin nakatayo na si Secretary Vince. Di ba nakahawak siya? Tapos may dumaang trailer truck, umuuga-uga yung tulay. Kita-kita sa camera Lakay yung uga, di ba? Ganon. Hindi siya normal eh. Di ka delikado yung mga ganyan. Tapos tingnan mo Lakay kung ano ang itsura ng tulay. Di ba? Ang itsura ng tulay ay mas rough pa sa rough road. Tingnan mo naman yan. Daming Ito na ang report mula sa Senado, Sister L. Ito naman, dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, inaasang dadalo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw. Anong oras ang hearing? RH28, Raymond Adpaas. Lakay Raymond. Elaine, Mayor umaasa ang liderato ng Senado na dadalo sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito matapos ng kasunod ng report na ito ay nakauwi na ng bansa mula sa Amerika. Ayon kay Senate President Tito Soto, si Bonoan ay kabilang sa 12 individual na kanilang pinasupina para humarap sa hearing hinggil muli sa flood control scandal. Ang mga hindi dadalo sa pagdinig mamaya, 1:00 ng hapon, ay isa-cite for contempt at i-issuean ng warrant of arrest.
Sa isang news conference noong nakarang linggo, matatandaan, sinabi ni Senate President Pro Tempore at Chairman ng Senate Ribbon Committee na Senator Panfilo Lacson na si Bunoan ay nagsumiti ng mga mali-maling grid coordinates sa mga flood control projects sa Malacanang noong nakarang taon upang iligaw yung mga investigador at patunayan na mali-mali yung mga report sa sumbong sa Pangulo website. Ito ang dahilan kung kaya't dapat o maraming dapat ipaliwanag si dating Secretary Bunoan. Kasama nilang imbitado sa hearing ngayong umamayang hapon si Batangas Congressman Leandro Lebiste para pag-usapan yung tinaguriang Cabral Files. Samantalang yung mga tinatawag na BGC boys hanggang ngayon nakakulong sa Senado o kumprontahin din ng mga ito kung sino sa kanila yung napaulat na babaligtad umano ng testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee. Bagamat itong si Engineer Henry Alcantara ay napaulat din na tinanggap na ng Department of Justice sa Witness Protection Program. Raymond, narinig mo yung kwento ni Ombudsman Boying nung Sabado sa executive session. Di ba nakausap niya pala ang mga iyan dyan sa Senado, ha? At yung dalawa dyan ay gustong mag-recant, ha? Ayan. Mukhang meron daw gustong iligtas na senador. Yun ang maganda kung marinig mamaya, Mayor, kung sakasakali. Kumbaga doon sa tatlo, kung yung isa tinanggap na sa WPP, di ibig sabihin yung dalawa na lang. Hindi na kailangang itanggi na sina Hernandez at JP Mendoza na lang yun. Yung pwedeng bumaliktad. Kaya lang itong problema dito kay Hernandez, may mga sinuli ng pera yan, Mayor, at saka sasakyan. Raymond. Itong si Bryson as Mayor. Sandali, ha? Meron tayong flash report. Flash Report. Flash Report! Babalikan ka namin, Raymond. Si Manang Milky Rigunan Eto muna. muna lakay dahil yung impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos isinumiti na dyan sa Kamara at ang balita. Sino nag-file? Alamin natin, RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Lakay at Sister L, isinampa na ngayong umagang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang complainant ay si Attorney Andre De Jesus. Ang grounds ay culpable violation of the Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust. Ang endorser nito sa Kampa ay ang Pusong Pinoy Party List Representative Narcis. Ang pangalan niya ay Jeff Nisay. Pakinggan natin lakay Congressman Nisay. National Treasury at kamakailan lamang ay nagdesisyon ang Korte Suprema na ibalik dahil po ito ay unconstitutional and void. At alam po ninyo, kung nagagamit lamang natin itong mga ganitong klase ng pondo sa tamang programa katulad ng pagpapalakas ng ating health system, universal healthcare system, ay marami pong Pilipino ang makikinabang, lalo na sa mga kababayan nating nagkakasakit para magpagamot, at yung mga pagkakaroon ng maraming hospitals, pagkakaroon ng kumpletong equipment sa ating mga healthcare units, at napaka-importante rin po ang pagdagdag ng benepisyo ng ating mga healthcare workers. At siguro bilang Deputy Minority Leader, babantayan po natin itong complaint at ilan, kung may gusto kayong tanungin, na laman ng argumento. Ito pong impeachment complaint ay siguro ang ating complainant na po ang makakasagot, na si Attorney Andre De Jesus na aking pong kasama ngayon. So maraming salamat. Good morning sa ating lahat. Yan lakay at Sister L, naging pahayag ni Congressman Jeff Nisay ng Pusong Pinoy Party List. Siya ang magiging endorser dito sa Anong pangalan, Milky? Impeachment. First time ko marinig ang pangalan niya. Ako din, Pusong Pinoy Party List Representative Jeff Nisay. Congressman Andre Nisay. Jeff Nisay. Nisay o Nisay? Mama. Nisay lakay. Ano yung spelling ng apelyido? November. India. Sierra. Alpha Yankee. Nisay. Jeff
Jet Nisay. Ayun. Jet Nisay. Pusong Pinoy. Sorry, hindi kasi masyado naririnig. Oo. Hindi natin tayo familiar. Hindi natin narinig ito, Sister El at Lakay. Ay magiging endorser ng impeachment complaint against the President. Ito ay isinampa kanila lamang sa Office of the House Secretary General at ang complainant, Attorney Andre De Jesus. Ang grounds ay culpable violation of the Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust. Ito yung sinasabi nila na pinabayaan umano ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangasiwa sa budget ng 2023, 2024 at 2025. Kaya daw nagsimula ang mga katiwalian at kabilang dito yung bilyong pisong pondo involved sa flood control project anomaly. Ito yung sinasabi ni Congressman Ege Erice kasi Deputy Minority Leader pala itong si Congressman Nisay. Kaya pala alam ni Congressman na sabi niya magsasabay yung impeachment complaint. Pero sabi niya kasi Pebrero, nauna na ngayong January 19 isinumite ni Congressman Nisay. Okay nga Rod, maraming salamat Manang Milky. Balik ulit sa iyo Lakay at Sister El. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat Manang Milky Cargunan. So inuulit po natin si Congressman Jet Nisay at Attorney De Jesus. Ayan. Sila po ay nag-file na ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos sa Kamara. At ito ay dahil sa culpable violation of the Constitution, graft and corruption at saka ano isa? Ano pa nga yung isang complaint? Anyway, tatlong issue po yan. Tatlo. Betrayal of public trust. Ayan, betrayal of public trust. Daming bayan. Balikan natin si Raymond. Raymond, ayan, sensya ka na at may flash report tayo sa kamera. Okay nga Rod. Raymond. Nawala na si Raymond. Ayan na. Babalikan natin si Raymond at Paas at Giselle Ricafort. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:54. Balikan natin ang naudlot na report ni Raymond at Paas. Raymond, so sure na bang darating si Secretary Manny Bonoan mamaya alauna? Sa ngayon ay wala pang confirmation na Mayor, pero umaasa nga yung liderato ng Senado na haharap siya dahil nakita naman nila yung report ng Bureau of Immigration na bumalik siya kahapon na bagamat may mga reports na nagpapa-extend pa sana ang kanyang pananatili doon sa Amerika itong si Secretary Bonoan dahil nireview ko yung guest list ay kasama yung kanyang pangalan doon bagamat hanggang ngayon ay hindi pa naglalabas ng confirmed sheet itong guest list ang Senate Blue Ribbon Committee hanggang ngayon Mayor. Ayan, so abangan natin yan ha. Ayan, baka mag-overtime si Senator Ping, baka abutin na hating gabi ito. Marami-rami ang ihaharap sa Blue Ribbon Committee mamaya. Itong mga list, Mayor, ay ito kasama sa list dito. Nangunguna yung pangalan ni Congressman Leandro Libiste, tapos yung mga cabinet members, DOJ, DPWH at DBM, then yung iba pang mga government officials o dati at kasalukuyan na mga opisyal gaya ni Commissioner Mario Lipana ng COA, si Miss Carlene Yap Villa, tapos yung mga dating DPWH sila Engineer Pacanan, Engineer Opolencia, Virgilio Eduarte, Salvador Domasig, ito po yung mga nandito na. At sa mga contractor ay si Curly Vizcaya lang ang nasa listahan na Mayor. At itong mga huli, itong mga kilalang personal na din na nabanggit yung kanilang mga pangalan previously. Dating Congressman Saldico, si Maynard Mo ng pangalan yung kumpanya niya, Cosmic Technologies. Tapos yung dalawang tauhan ni Congressman Saldico na sina John Paul Estrada at Mark Texay, si Sergeant Orly Gutesa, isang Marie Melody Canlas at Jonali Mercado. Ito yung mga ibang mga pangalan na narito sa guest na pinadalhan nila ng invitasyon, pero hindi pa natin tiyak kung sino-sino yung nag-confirm sa listahan na ito, Mayor. Okay, maraming salamat Raymond mula sa Senado.
alauna mamayang hapon ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito si RH Conte, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond. Isunod natin ang report ni Giselle Ricafort, Sister L. Ang master plan para sa 18 major river basins in-update na ni dating ICI Commissioner. In-update na. Ayon sa dating ICI Commissioner. Nalito tuloy ako, sorry. Alamin natin ang detalye mula kay RH15. Giselle Ricafort, Giselle. Lakay, Sister L, sinimulan ng i-update yung master plan para sa 18 major river basin. Iyan yung sinabi sa DZRH, yung dating Independent Commission for Infrastructure at ngayon DPWH Part-Time Advisor Babe Singson. Partikular na tinukoy ni Singson na pinagbabatayan yung mga bagong storm event at climate change o nagbabagong panahon. Hindi pa masabi ng dating kalihim yung eksaktong estado ng pag-aaral sa master plan, pero may ilang bahagi o component na anya yung dapat na simulan. Kumpiyansa si Singson na oras na ma-implementa na yan, maiibsa na yung problema sa pagbaha ng proyekto na saklaw daw yung 68 lalawigan. Kayang tapusin, sabi ni Singson, sa loob ng 3 hanggang 4 na taon, yung mga nabanggit na proyektong papalo ang halaga sa 800 hanggang 900 bilyon. Na-implementa na sana anya yung proyekto kung nagamit lamang ng tama yung 1.7 trilyon piso na nakalaan sa mga flood control projects sa nakalipas na 10 taon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Hanggang ilang buwan pa kaya yan? ICI, Ayana. Pero yung pusong Pinoy party list sa Sister L, ha? Abay, nagpaalam ba si Congressman Jet Nisay? Bakit? Alam Saan? kong ang kilalang pusong Pinoy, yung dati naming Grandmaster sa Freemasonry, ha? Talaga? Oo, si Grandmaster Roland Paulino. Ayan. Okay. Pusong Pinoy. Yan ang original na pusong Pinoy. Ayan. Ginawa palang party list ngayon. Okay. So, ay hindi naman pala. Mason nga pala si Sir Chairman Roland Paulino. Roland Paulino, Yes. dating chairman ng SBMA at ngayon ay nasa BCDA. Your business is our business. Aba, ang Philippine Airlines sa Sister L? Kasing edad pala ng DZRH? 86 years. Mas matanda pala. 1 year younger ang PAL. Pero mag-87 na tayo this year. Oo nga pala. Kasi Philippine Airlines, 85 years na. Bagong Airbus, pinuri ng Pangulong Bongbong Marcos. Mas matanda tayo. Oo, ng 1 year. Ito bang sinakyan ng Pangulong Marcos doon? Ng Pangulo ng pumunta ng United Arab Emirates. Ayan, bagong Airbus. Iba pala ito sa 777. Yung Airbus Sister L, gawang France ito. Yung yung mga Boeing, gawang Boeing, Amerika yan. Ayan. So yun yung pagkakaiba, iba ang gumawa. Alamin natin ang report mula kay kumusta doon ang ang ekonomiya natin, ha? Gumaganda na ba? Sabi ng nakausap natin businessman, bumabagsak. 40% ang binagsak ng ating economy. Naku, wow. Wag naman sana lakay. Mararamdaman yan, for sure. Ano kaya masabi ni Manong RC Balisakan ng NEDA yan? Don Carlos Pobre, please come in. Don, pobre pa ba tayo? Don. Malaki ang naging selebrasyon ng Philippine Airlines o PAL para sa kanilang 85th anniversary ngayong taon. Kasabay nito ay binida ng PAL ang kanilang bagong flagship Airbus A350-1000 na kauna-unahan sa Southeast Asia na kayang magsakay ng halos 400 na pasahero. Ang nasabing Airbus ay kayang punuin ang 42 seats para sa business class, 29 para sa premium economy at 316 para naman sa economic flight. Ayon kay PAL Holdings President at COO Lucio Tan III, inilarawan niya ang Airbus bilang anchor of its long-haul operations na nakalipad na sa Bangkok, Hong Kong at New York. Ipinagmalaki rin ni Tan na ang PAL ang unang Asian airline na nakadaan sa Pacific noong 1946 at kumpanya na agad nakabangon sa latay ng COVID-19 pandemic.
Dumalo din si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa selebrasyon at pinuri ang pakikipagsabayan ng PAL sa aviation industry. Hinimok din ng Pangulo ang mga private sector na makipagtulungan para sa mas maayos na lagay ng aviation sa bansa. Samantala, nagsara ang palitan ng piso noong Biyernes sa halagang 59 pesos at 35 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Don Carlos Pobre. Your business is our business. Talagang 59. Ayan, ang palitan pa rin ng dollar. 59. 59.35 ba? Ayan. Malungkot ang ninong MG niyan, Lakay. Ay, oo. Siyempre, lahat tayo mga ang masaya lang yung may mga tumatanggap ng mga dollar. Oo. Dapat daw maging masaya ka naman. Bakit? Mayroon ka namang dollar dyan eh. Wala na. Wala na ba? At binabati natin si Sandy Abdullah. Hi, Sandy Abdullah. Ayan. At ganun din kay Kuyang Wilfred Yu. Happy birthday. Binabati ni Kuyang Nonong. At good morning kay Bishop Ephraim Pautagana. At kay Cesar Bautista. Pakibati naman happy birthday. Si Kagawad Cholo Reyes ng Poblasyon Ibaba. Ayan, Binangonan, Rizal. At Kuyang Manny Katakutan. Ayan, ng Aliaga Nueva Ecija. Ayan, nakikinig daw sila dyan sa Nueva Ecija. At happy birthday kay Ateng Palae, ha? Happy birthday kay Ateng Vivian Katakutan dyan sa Aliaga Nueva Ecija. At yan ang kabuhan natin palatuntunang Damdaming Bayan. The road is long. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit. Stay safe. God bless. Susunod na, Wonder Woman, Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. Bye-bye. Good morning, Dr. Ferdinand Pagdilaw. Who knows where? Oras, Sister L. It's at 10:08. This time check